Treasure Hunting Weekend mga katiyats, kasama ko ang The Pendulum Man, ang Surigao San Jr. at ang ating katiyats. Nais niya lang ipa-confirm na kung yung kanilang Century Baliti 3 ay positive pa rin. Kasi na-detect daw ito nila matagal na at tinigil na nila ang pagukay. At sa ngayong summer, ito daw ay kanilang babalikan. Kaya pinadetect sa atin kung meron pa. So ito, nauna si Pendulum. Sa kanyang Pendulum, medyo malayo yung baliti, nasa tabi ng ilog. Kaya maganda rin na lugar. Kapag may ilog, may creek, may century-old tree, bato na lang ang kulang. Yung bato na may marka na malaki na malapit sa kahoy. Kapag ganyan, ang senaryo, kompletong markers na yan. At pwedeng merong ang treasure. Kung hindi man sa kahoy, ay yung nasa bato. Okay, so merong humahatak sa pendulum. Ibig sabihin ay buhay ang aura. Meron pa. Ang kwento dyan ay nakita na daw nila yung yung malapad na concrete. Kaya lang dahil sa tubig marker at wala silang water pump, noong mahukay sila ay tinigil nila. Shoutout nga pala sa ating mga katiyats na nanonood ngayon at huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Ito yung ni Pendulum. Pinalakas na pendulum. Mayroon ng limang pinagdikit na na tube, parang proton daw, parang proton din, Napansin nyo, pareho din ang direksyon ng pendulum na brass yung kanina. So mayroon ngang humahatak talaga. Okay, so subukan natin to sa dowsing. Kung doon pa rin magtuturo. So ako'y dadaan muna dyan, pa side view. Tingnan natin kung hahatak siya. Kung hatagin papunta ro ng pendulum ang dowsing, ibig sabihin buhay na buhay ang aura. Andyan pa nga. So mayroon pang detection. Yung Century Baliti ay yung nilagyan nila ng trapal. Ayan, para hindi makikita. Ayan. So doon hinahatak ang ating dowsing. Katulad rin sa pendulum. Kaya buhay na buhay. Nandyan pa yan. Magandang yan. Magandang history kasi nakita na nila malapad, semento, kaya nga lang matubig. So okay, approve. Ngayon ang pangalawang puntahan namin, ito ang pinakamaganda, pinakagrabing maganda, sobrang grabe. Kasi mayroong history na may ibinaon talaga dyan. At itinuro yan ng kanilang mga lulo na dyan binaon na lugar. At ang kanilang nakita ay parang puntod. Yung lupa ay tumaas, parang puntod nga. At nakikita pa ng ating katiyats yung puntod na sinasabi niya. At palagi daw niya na panaginipan ang puntod na yun na mayroong kayamanan. Kaya yun ang puntahan natin ngayon, kung totoo talaga ang panaginip. Ang maganda doon kasi mayroong puntod. Sinadya talaga na parang may binaon, and then bumukol yung lupa, di ba? Kaya nagkaroon ng puntod. So madali lang kasi nakikita niya ang puntod na yan at alam niya na naroon pa. So yun lang ang ating i-detect, ang puntod. Kapag nag-detect, ibig sabihin ay positive. At pwedeng yan na nga yung kayamanan.
na sinabi ng kanyang lulo at nakikita niya sa panaginip. Ang laki ng lupain ni ka-TH, no? Sana swertehin ng mga ito. Mayroon na pala tayong ka-TH na nakakuha. Bago lang. Nung nakaraang buwan. Ang problema ay hindi ginto, pero napakarami. Ito yung mga nickel babits or white metals. Mga lead, ganyan, parang tingga. Meron din siyang di ba, merong halaga ang mga tingga. Ang mga nickel ay nasa 350 per kilo noon, pero ngayon nasa 700 na yan. 700 per kilo ang nickel, pero marami yun, tuni-tunilada, kaya pera na rin. Kaya kung kayo makahukay ng mga tinatawag na white metals, mga white metals na kumpisa yan sa aluminium, sa nickel, silver, palladium, rhodium, lahat ng white metals na hindi nagmamagnet, yan ay mga precious white metals. Kaya kung mga white metals nahukay nyo, may halaga yan, itago nyo. Kaya nga lang medyo mahirap i-dispose ang mga white metals. Hindi katulad sa gold na itong kulay dilaw na gold na napakadali lang talaga i-dispose. Kasi kahit pawn shop bibili, di ba? Pero sa white metals, marami tayong mga ka-TH na nakakuha niyan, pero hanggang sa ngayon ay hindi nila maibenta ng bulto. Pwedeng ibenta ng paisa-isa lang, pero maliit naman na halaga. Kaya naghihintay sila na mayroong buyer na bibili ng volume. Doon sa nakakuha ng ng tuni-tuniladang tingga, nickel babits, tsaka yung antimony, yung ginagamit sa panghalo sa lead na ginagamit sa bala ng baril. Yan ay mabenta ngayon kasi giyera ngayon, kaya binibili ngayon ng mga tingga para sa ammunition. Okay, so yan, pinupuntirya ni pendulum ang puntod kung doon ba talaga ito hahatak. Yan yung yung tinuro ko. Yan yung parang tumaas na parte ng lupa na tinatawag natin na puntod. Ayan, yan, nakatayo na yan si pendulum. Kaya umikot. Kaya meron lang nakabaon dyan. Ang maganda dyan, merong live pointer yung nagtuturo. Lulo nila, tinuro na dyan daw nila binaon yung sarit-saring mga alahas at ginto. Kaya napakaganda ng live pointer kung meron tayo. Kasi 50% winning na kagad kapag may live pointer. Pwede kasing sabihin ng live pointer kung ano ang itsura ng pagkabaon nila, kung may booby trap ba o wala, mababa ba o malalim. Yun ang importante sa live pointer, yung merong magbigay ng informasyon, hindi yung akahaka lang. Okay, so umiikot ang pendulum mo. So ito bali yung sentro. Okay, kaya pagkatapos nito, ako naman ang mag-detect dyan. Gamitan natin ang dowsing tsaka Nokta Macro GeoLED na detector. Kung may lalim yan na 3 to 4 meters, ay maaabot talaga yan ng GeoLED system ng Nokta Macro.
Okay, so tapos na si Pendulum Man. Ngayon ako na naman. Dalawang klaseng pag-detect ang gawin ko using dowsing at using metal detector. At kung nais yung bumili ng mga entry level na mga metal detector na malalim ang ma-detect, contact nyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica 0975-6675-030 at sabihin nyo na ako ang nag-recommend para meron kayong konting discount. Sabihin nyo lang si Surigao San. Okay, so ito na yung ating dowsing. Mag-cross ako dyan. At kung mag-ikis, yan, nag-ikis siya. So mayroon nga dyan. Bubuka. Okay, kapag lumagpas ka sa item, ang dowsing rod mo ay bubuka. Meron nga oh. Dito nga sa itong nilinis, ayan, bumuka, ibig sabihin nasa likod. So gawin natin ay 4 na direksyon. I-cross natin ito para sigurado. Kaya kung saan mag-iikis yan, yun ang sentro. At sa gustong magpa-detect sa aming team, ay pwede. Ang dati ay ano lang, hanggang Caraga lang kami. Pero ngayon, kapag meron tayong mobilization fee, pang gasolina, pang driver, pang snacks, at saka 1 day na sweldo sa bawat tao. Kasi parang nagtrabaho tayo niyan, whole day nawawala ka at wala tayong natrabaho sa bahay. Katulad ko, nag-i-edit ako whole day ng mga video at meron akong sweldo niyan sa YouTube. Ngayon kung lalabas ako, wala akong sweldo. Kaya para hindi malugi, total sulit naman ang ating serbisyo. Kaya mayroong mobilization fee. Hindi yun matatawag na bayad kasi ginagamit ninyong pera sa pagbiyahe. Pero kapag kayo'y taga Surigao City lamang within the city, ay handa lang kayo ng kape at snacks at agahan at trabahuin natin ang inyong area, pero siguraduhin nyo na legit ang mga markers na nariyan para hindi masasayang ang ating panahon. Pero karamihan talaga ng gustong magpa-detect ay malalayo ang lugar. Yung pinuntahan namin nung ito, nasa ano to eh, itong lugar na to, nasa Mangagoy, ang layo-layo. Noong isang araw, last week pala, ay naroon kami sa Dahilayan, ang layo-layo. Kaya malaki ang babayaran kasi ang layo-layo. Sa gasolina pa lang, andin yung pagod ng tao sa biyahe, di ba? Naiwan yung trabaho dito. Kaya yun ang ating mga i-consider. Kasi minsan nakarinig ako na yung iba kasi na mga detectorist ay humihingi ng 30 mil hanggang 40. Ngayon kung hindi natin iisipin kung paano sila nakarating dyan, sabihin talaga natin na ang mahal-mahal naman. Pero hindi yun ganun kasi bumibiyahe sila. Malalayo din ang pinanggalingan ng mga yon, katulad ko. At naggasolina sila. Kumakain, natutulog sa mga lodge kapag ginabi. At mayroong mga utility boys, mayroong mga kasama niya na bibigyan. Kaya ano lang yan, yung bayad ay parang nagsweldo ka lang ng trabahante. Kaya wag maglumbay kasi kayamanan naman yung ating hinahanap. Alright, so very positive ang ating detection. Bravo! Mabuhay si Katiyats, good luck sa inyo. At kami pauwi na ngayon.
Maraming salamat. God bless us all.